Hi guys, this is Fairy Tita and welcome to another episode of Q&A with Fairy Tita. So for today's episode, I'll be answering questions again about my vlogging and content creation. So I think hit yung una nating episodes about content creation and how I do my vlogs. So there are still more questions to be answered by Fairy Tita. So first question, how much does filming slow down your pace of play and how do you handle groups behind you? So as I've mentioned during yung aking mga previews na mga Q&A, surprisingly guys, contrary to the mga misconception na mabagal akong maglaro. In fact guys, medyo mabilis ako maglaro. Yung pace of play ko, I'm very conscious kung nakaka-delay ako ng flights ng ibang tao. But I usually do ready golf. Yun din yung sinasabi ko parate is I'm an advocate of ready golf. So kahit hindi ka pa, usually kasi guys, 'di ba, pag sa golf, usually yung pinaka nasa huli or yung pinaka nasa likod yung bola, siya yung unang titira. But because nga ready golf, it means na even if hindi pa yung turn mo, pero kung pwede ka nang tumira na walang na hindi ka naman makaka-interfere dun sa iba and safe na tumira, then pwede ka nang tumira if you're already ready. So because this will make for a faster pace of play. So parang at least hindi mababagalan yung mga nasa likod ninyo. So because I don't do repeat takes of my shots, I just film what yung aking golf game for that day, then mabilis yung aking pace of play. So sinusundan ng camera yung aking bawat shots doon until matapos ko yung hole. So most of the time actually guys, nag-iintay rin kami doon sa mga nasa unahan namin. So and if I feel na medyo mabagal kami at nakatutok na yung nasa likod namin, then iniintay namin may isang hole doon na papadaanin namin sila. So at least yon, hindi sila madedelay. If ever man, parang nababagalan sila. So ganon. So yun yung ano ko doon. Hindi, yung pace of play ko talaga is parang fast kasi nga hindi ako nagre-repeat shots and yung vlog ko naman doesn't ang nakikita nyo naman doon hindi mga perfect shots. So kung ano yung actual shot. So pag mabilis yung tira, ang pace of play namin, mabilis din kami agad din na natatapos. So tinatanong din nila how many hours of raw footage do I typically shoot for a single 18-hole vlog and how long does it take to edit? Actually, depende guys kasi usually naman pag nag-vlog or nagfi-film kami, so usually naman on lang yun kapag nag-start na akong tumira at maglaro for that hole, and then after naman sinastop siya. So depende rin guys kung kunwari ano ba yung usual typical number of hours namin, medyo ganun din yung content na videohan namin. Pero ang madugo dito guys yung pag-edit, cause presently guys wala pa rin akong editing team. Ako pa rin yung nag-edit ng mga vlogs ko. So after ko maglaro and then I come home, so parang ko siya, pagka nagpapahinga din ako guys, so tinitingnan ko lahat ng mga footages nung nakuha for that day. And then ine-edit ko siya dun sa yung sa the way I do my vlog. So pinipili ko yung mga parang in-edit ko siya na fast pace siya. Tapos yung mga funny moments ang fino-focus on ko doon sa mga reels. So marami siyang oras ng pag-e-edit guys. So pero hindi naman ako nape-pressure kasi na matapos sa isang upuan yung pag-e-edit ko doon. So actually because naman siya, it's a passion project for me.
And there's no pressure naman for me na kailangan parati akong may content or what. So, if I feel like I want to edit and to put something, saka ko lang, natututukan siya. Pero syempre may mga times guys na marami ka ring ibang ginagawa or medyo pagod ka or wala ka rin naman sa mood na mag-edit. So, hindi ako nag-i-edit. So, ayoko kasi siyang pilitin na parang isipin na trabaho ko na siya because hindi ko naman siya trabaho. It's more of a passion project, hobby for me. So, ganun lang. Kaya lang ngayon guys, ang dami ko rin na-upload because I'm so, parang therapeutic kasi sa akin yung nag-e-edit ako at saka nag-upload. So, tuntua ako doon na parang kasi guys, yung pag-e-edit ko, pag gagawa ko ng videos, pag-upload ko, for me, parang therapy ko siya. Nakaka-relax siya sa akin. Parang, yung mind ko, parang hindi ako nakakapag-isip ng mga kung ano-anong bagay. So, parang nafo-focus yung mind ko sa paggawa nito. So, kaya for me, parang it super helps a lot dun sa aking mental health issues. Kasi, ang mahirap guys, kapag may mental health issues, na may anxiety ka or depression or kung ano man yung diagnosis mo, ang kalaban mo kasi dun guys, yung, 'di ba, yung pag-iisip mo, yung marami kang naiisip, kaya hindi ka makatulog, ganun. So, ang aking solusyon doon, which I have discovered for the past years, is that when I focus on something, pag nagiging busy yung mind ko sa paggawa ng ibang bagay, then hindi ko naiisip yung mga naiisip ko pagka anxious ako or depressed ako. So, parang inaaliw ko yung sarili ko. And dito ko nakita nga sa pag-vlog ko, yung dito ko naaaliw yung aking mind. So, parang siya yung therapy ko na kaya din guys na hindi ko parang hindi ako humahanap ng editing team pa for my videos, and I really love doing the editing even if it's matrabaho kasi nga it's really one way for me as a form of my therapy, lalo na when there are times that I am anxious, na depressed, ganun. So yun yung aking parang isang go-to na solution sa yung pag-e-edit sa pag-upload and pagsagot ng mga comments. Kaya tuntua din ako nagsasagot ng comments kasi nagiging busy ako to focus on other things and not dwell on and not to para ma-busy yung mind ko, para hindi siya bumalik dun sa anxious ako or depressed ako. So, yun yung importante doon.